Itong Grain or Shine Elasto Painters nga ba ay desperado ng manalo at payag na makipag-trade dito sa Magnolia Chicken Templados. Nakafocus ang Grain or Shine dito sa kanilang serye kontra TNT. Pero yung management nila ay tumitingin doon sa posibilidad na gumawa ng trade dito sa Magnolia para mas mapalakas yung kanilang lineup. Dahil sa ngayon nakikita nila na malaki pa rin yung posibilidad na TNT ang manalo dito sa serye. Sa ngayon kasi ayaw sayangin ng Rain or Shine yung posibilidad na sila ay maka-finals. Dahil nandyan na yung ingredients to sa kanilang team pero mukhang meron pang kinakailangan na baguhin kung sakasakali na hindi pa nila ito magawa. Kaya ngayon ang sabi mukhang itong Rain or Shine ay payag na gumawa ng trade dito sa Magnolia para sila ay maging mas malakas at ang Magnolia naman papayag din dyan depende sa ino-offer ng Rain or Shine. Sa tingin ko, ang pwedeng i-offer ng Rain or Shine dito sa Magnolia ay itong si Kit Datu, yung 6'8 center nila. Ngayon, ito kasi si Kit Datu, kapag yan ang nakuha ng Magnolia, magiging ito ang perfect na partner nitong si Xavier Lucero dito sa kanilang front court. Lalo na at itong si Rafi Rivas, obviously pa-retire na yan. At itong si Ian Sanggalang, medyo nagiging inconsistent ang laro. Pwedeng i-trade ang Magnolia ang kapalit ni Datu itong si James Laput, 6'10 na center yan, na magagamit din naman ni Coach Yeng Giao. Ngayon, kung hindi naman si James Laput pwede si Joseph Eriobo ang ibigay nila o kaya isang first round draft pick. Alam natin yan ang gusto ni Coach Yeng Giao. Kaya marami tayong makikita dyan na pwedeng magawa. At ito si Kit Datu, kung sakaling ito ay mapunta sa Magnolia, napakalaking bagay nito dahil si Kit Datu para doon sa mga hindi pa nakapanonood ng laro nito, meron itong tira sa labas at meron din itong inside game. Usually ito kasi si Kit Datu, madalas tumitira yun sa 3 dahil yun ang gusto ni Coach Yeng Giao sa kanyang mga big men. Kaya sa tingin ko yan ang magiging maganda rito para sa kanila. Sa Magnolia magagamit yan itong si Chito Victorero lalo na kung magpoposte sa loob si Ian Sanggalang at itong si Kit Datu ang titira sa labas. Or paano kaya kung ipagsabay mo si Kit Datu at itong si Ratcliffe at si Lucero? Ibig sabihin maraming kombinasyon na pwedeng magamit itong si Coach Chito Victorero lalo na at si Ricardo Ratcliffe yung kanilang magiging import. At sa ngayon, itong si Kit Datu, sa tingin ko willing ang Train or Shine ay trade yan dahil hindi nila masyadong nagagamit dahil nga ayon dito sa report palagi na i-injure. Pero kung ang Magnolia, pwede kang mag-take ng risk dyan dahil marami ka namang big men na magagamit in case nga may injury si Datu. At bata pa yung si Kit Datu, pwede pa niya makarecover kung ano man yung kanyang iniinda. Kaya sa tingin ko magiging swerte Magnolia kapag nakuha nila itong si Kit Datu mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At sa tingin ko papayag naman ang Rain or Shine sa mga trade offers ng Magnolia. Basta ito ay balanse at fair. At syempre Magnolia naman, fair yan makipag-trade dito sa mga independent teams. Kaya sa tingin ko hindi magiging issue yan pagdating dito sa kanilang lineup. Kaya yan ngayon ang masasabi natin na magandang trade na pwedeng mangyari dito sa Magnolia at dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Tandaan natin ang Rain or Shine ngayon mataas na ambisyon yan. Gusto nila na magkaroon ng tsansa hindi lang maka-finals kung hindi manalo ng kampyonato. Kaya yan ang gagawin nila ngayon sigurado para sila ay magkaroon ng tsansa. Sa Magnolia naman kapag nakuha nila si Kit Datu, mareresolve yung problema nila sa kakulangan sa big man at lalaki rin yung tsansa na sila ay manalo ng championship.